Capricorn, kamusta? Welcome again sa iyong reading. Check natin itong mga energy surrounding you or paparating sa'yo. Thank you so much Capricorn for dropping by para manood ng mga readings ko, especially kung matagal ka na rito, kung palagi kang sumusubaybay pabalik-balik. Thank you rin po dun sa mga nakapag-like, follow na o nakapag-subscribe na po. Malaking tulong po yung hindi nyo pag-skip ng ads, pag-share nyo ng mga readings natin, yung pag-avail nyo ng membership, subscription, and private readings. Speaking ng private reading, kung interesado ka, palagi ko naman nilalagay sa description yung link papunta sa Nag-iisa at official page ko. Sa mga interested, dumiretso na lang po kayo, tap nyo lang yung link, and then mag-message po kayo doon. Okay? Kuha tayo ng mga cards. And then, pag-uusapan natin mamaya ano-anong mga energies yan. Okay, check na natin yung overall energy mo. Animals and re-energize. Okay. So, here we are again sa animals card. Meron ng sign na nakakuha nito. Hindi ko maalala kung sino. Pero pareho kayong Hindi ko alam kung pareho kayong pati re-energize. Hindi ako sure. Pero basta. So, there's something about animals this week. Or sa mga susunod na araw, Capricorn. It could be a pet. Or kahit hindi mo pet, no? Could be an encounter with a specific animal. Pwedeng literal na ma-encounter mo siya or pwedeng mag-appear siya sa dream mo. So, check mo yung there could be a hidden message or meaning dun sa specific animal na yun. Kung siya ay nag-a-appear sa dreams mo or mga nakikita mo, mga signs sa paligid mo. Okay? O, halimbawa, palaging nakikita ng dove sa walls, sa mga billboard, sa TV, while browsing sa phone mo or in your dream, there could be a hidden message. And ang alam ko, yung dove specific is about peace or the Holy Spirit. Okay, but it could be any other pet or animal na magkakaroon ka ng encounter with. So, maaaring ikaw ay malapit ang puso mo sa animals. Siguro, ikaw ay tumutulong sa mga strays, no? Or it could be na ikino-consider mo na mag-alaga, no? Kumuha ng pet, whether mag-a-adopt ka, magre-rescue ka ng stray, or bibili, hindi ko alam. Basta there is something here about a companion animal, a pet. And it could, it could help you sa tingin ko, itong pet na ito, kasi bukod sa nagre-release ng positive, positive endorphins ba tawag doon? Ewan ko. Ano ba yung feel good na feel good na hormones, parang ganun. So, sa tingin ko, this is something na therapeutic yan, therapeutic o magiging helpful para sa iyo. Maaring makatulong siya to aid you in times of loneliness, sadness, healing. Ayan. Iba kasi 'di ba, kahit sabihin mo yung pet mo, kinakausap mo yung kahit sabihin mo hindi siya makapagsalita ng language natin. Alam mo yun, parang yung feeling
na meron kang kasama na pagsasabihan. Okay? Basta iba pag may pet ka. Kahit pagod na pagod ka galing sa trabaho, pag uwi mo, makita mo yung pet mo na sobrang saya niya. Makita ka niya, di ba? Ang saya-saya mo na rin, parang napapawi yung pagod mo, di ba? Tatanggal yung kalungkutan mo, yung stress mo. So, sa tingin ko, it could help kung meron kang companion or pet, no? Baka yun yung gusto mo siguro or pwedeng parang sinasuggest sa'yo ng cards mo. Meron ka re-energize, which means pagre-recharge. Capricorn. Pwedeng ito ay leave, pahinga, bakasyon, stepping back from your busy life. Parang bigyan mo ng time yung sarili mo to recharge your batteries. Yan, yung mga ganyan. Okay? So, meron something dito nagre-regenerate, nare-replenish in you. Kung na-drain man yung energies mo. Okay? So, punuin mo uli yung batteries mo, punuin mo uli yung cup mo, mag-recharge ka. I-recharge mo yung sarili mo. Ito naman yung overall energy mo, creativity and abundance. This is the Empress card. Wow! So, ito ay nakikita ko, pagiging productive Capricorn. It could be na very fertile yung imagination, siguro umaapaw yung mga ideas, creativity in you. Okay, this is also a card ng yan, magte-take action ka. Sa tingin ko nga, marami kang magagawa Marami kang matatapos. Okay? Yan, may mga maa-accomplish ka. You will accomplish great things. This is a period ng creativity and abundance, by the way. So, may abundance din na paparating sa iyo. It could also mean giving birth para dun sa mga iba sa inyo. Baka kabuwanan nyo na, malapit na kayong mag-give birth, or baka this is a sign of pregnancy. Basta this is something na you will nurture in you and you will harvest. Aalagaan mo, no? Okay, kung ano man itong bagay na to. O yan, pwedeng pag-aalaga ng pet, diba parang merong dito. O baka a pet is mag-give birth, no? Magiging mother na yung pet nyo. Fur baby ninyo dyan. Basta meron ditong something na malapit na ma-harvest. Okay, mag-mature na. Ibig sabihin, pag nag-mature na, hinog na, aanihin mo na. Ayan, meron something dito. Okay. I-follow mo daw yung iyong passion. And darating sa iyong abundance and prosperity. No? Something here is nagmamanifest na malapit nang i-harvest ito. I-give birth, kung ano man yan. Financial, kabuhayan mo, career mo, 10 of thought, ito ay 10 of swords. Okay. So, ito ay pagtatapos. Kung ano man ito, it could be malaking tipak ng trabaho, since 10 of thought, no? Pwedeng, kung ano man itong mga tambak na gawain, bayarin, no? Kasi ito ay related sa sa hindi lang sa trabaho, pati sa kaperahan, kabuhayan mo. Kasi kung ano man tong malaking tipak na to, makakagaan na. Matatapos na. May malaking load ng trabaho na ma-accomplish mo Or meron kang something na like may hinuhulugan ka. No, parang matatapos na siguro yun, or may mga bayarin ka, o finally, mababayaran mo na yan, makakagaan na uli, no? So, yung next na naman yung iisipin mo, poproblemahin mo. Basta meron ditong something na nagpapabigat sa'yo na, magtatapos na, ma-accomplish mo na, and gagaan na. Okay? Magkakaroon ng relief. Ayan.
Siguro pwedeng problem about money or sa trabaho na una nagdudulot ng stress sa'yo, ng pressure, nahihirapan ka, napapagod ka na, at least magkakaroon na ng pagtatapos pagdating dun sa mga matters na yun. Sa home family mo, you have the spiritual teacher. This is the Hermit card. Virgo energy. Okay. Okay. So, some of you, pwedeng yung iba dito, mag-i-stay kayo sa bahay. Pwedeng ito ay pagre-relax, pagmumuni-muni, i-isolate nyo muna yung sarili ninyo. Basta magti-take kayo ng time alone. Pwedeng sa bahay lang, hindi naman kailangan lumayo pa. Yan nakikita ko dito. In the comfort of your home. Siguro yung iba dito, ayan, either mag-spend ka ng time alone or maglalaan ka ng time para sa family mo. Since meron din namang family involved dito. Sa bahay. Ayan. May moments ng pagsusulo or pagdidetach. Pag-isolate. Yung iba baka ganun. Magkukulong muna kayo sa kwarto nyo. No? Stay lang muna kayo doon. Hindi muna kayo gagala, makikisocialize, no? Kumbaga, i-relish mo yung time na yun ng pagiging alone. Okay, nanamnamin mo. Siguro yun na rin yung time mo para makapag, bukod sa makapagpahinging katawan, yung isip, para ma-clear din kung ano tong mga isipin mo. No? Para makaluwag-luwag naman yung sa pag-iisip mo. Okay? Ayan nga, nagre-re-energize ka. Baka iba dito, baka nagpapagaling kayo kung galing man kayo sa hindi magandang pakiramdam. No? So, yan. Ito ay period ng pagpapahinga, pagpapagaling. Okay? And the period ng pag-clear ng mga pag-iisip ninyo. Pag-clear ng mga stress, worries, di ba? Okay. Pagdating naman sa love life mo, Ace of Abundance, this is the Ace of Pentacles. So, it could be an offer. Meron sigurong person dito na may i-offer siya sa'yo. This person offers you stability or commitment, kung sino man ito, o pwedeng may bagong person na darating, bagong simula sa relationship, whether this is a new person or a current person, existing na karelasyon mo, o kung existing na karelasyon, pwedeng nagkaayos kayo, nag-rekindle, tapos sa pagbabalik niya, sa rekindling na yan, mas stable na itong person na to. Mag-offeran ka niya na ng mas stable na commitment o relationship. Yung iba, pwedeng ito ay pagsisimula pa lang. Yung tipong bago pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo, mag-grow pa lang yung relationship niyo. So, nakikitaan natin dito ng potential or stability kung kayo ay bago pa lamang. Okay? Sa hindi mo inaasahan, meron kang Ace of Cups. Wow, ito na nga. So, dalawa yung aces mo rito. And, pwedeng related talaga siya sa love life mo. So, meron ditong paparating na bagong person or pwedeng simula ng bagong relationship or pwedeng rekindling, no? Dala-dala sa'yo is offer. Solid offer. Stable na na commitment relationship. Meron something dito na nagde-develop
Parang yung iba dito parang nagsisimula ng mahulog ang feelings mo or mahulog ang feelings niya sa'yo. Unti-unti nang nai-inlove, unti-unti nang nagkakagustuhan. Basta meron something na ganyan na ayan no, may mga butterflies, kilig-kilig. Basta meron ditong paparating sa'yo na magpapatibok ng puso mo, magpapakilig sa'yo, magpapa-inlove sa'yo. Yun. Yun yung hindi mo inaasahan na darating. Okay? Or it could be a blessing. No? Aside sa love life, aside sa person, it could be a blessing na paparating sa'yo since ito ay Ace of Cups. Okay? Tignan pa natin yung ibang paparating sa'yo, Capricorn. Broken bridge. So, ewan ko, dito parang may something na hindi, alam mo yon, kung meron kang something dito na tinatry mong remedyohan, isolve. Parang hindi mo yata alam mo yun, hindi mo yata masosolve yung problem na yun. Okay. Specific siya problema siya na dapat na kailangan ma-resolve pero mukhang hindi aabot siguro this month. Okay, baka next month pa yan, hindi ko alam. Ayan, meron ditong disappointment, sadness, kasi may teardrops. Kasi nga siguro may problem dito na hindi mare-resolve at siguro maapektuhan ka emotionally, baka masad ka, ma-disappoint ka, di ba? Okay. Wow, so nakikita ko dito is recognition. Oo, pagdating sa work mo, sa business mo, nakikita ko dito na you will earn yung respect na deserve mo. Okay? Siguro may impress sila sa'yo o ewan ko, may something dito para para ma-deserve mo yung proper treatment or respect. Okay? Or attention, ewan ko, or merit, no? Wow! So, ang sinasabi dito, so, ayan na nga, kasi sabi dito, mag-pay attention ka about kaperahan mo. Pero yun nga, nakikita ko, di ba, kanina sa 10 of Thought. Sabi ko nga, makiklear na siguro yung mga bayarin, no? So, parang nakikita ko, makakaluwag ka dito makakagaan para sa'yo pagdating sa kaperahan. O baka may money na paparating, no? Pero maging wise ka pa rin. Kasi parang ina-advise pa rin dito na maging ka pa rin maging practical or maging wise ka sa pag-handle pa rin ng kaperahan. At may person dito, hindi ko nalalagyan ng gender, dealing sa relationship with a person na may blonde, gray, or white hair. Oops! Pwedeng iba dito magkaroon ng something like an issue or problem between friends or family. Wow! So, ito na nga. May magandang transformation or improvement, magagandang pagbabago pa parating sa'yo with the butterfly card. Pagdating sa iyong closing message, Capricorn, intuition and insight, this is Pisces, the moon card ito. Okay. Okay, ang sinasabi dito, your intuitive abilities are very accurate right now. So, you can trust your guidance to lead you in the right direction. Trust mo daw itong intuition mo to lead you in the right direction, Capricorn. Ayan follow your own insights over the advice of others. Huwag mong hayaan na sakupin ka netong fear mo at pag-worry. Saan ko ba nakita yon? Okay. Basta. Huwag mong hayaang kainin ka ng mga fears, worry, negative thoughts. Sabi dito, it's best daw na i-keep mo muna yung mga secrets mo to yourself for now.
kung ano man itong mga bagay na to, sikreto na to, mas maganda na huwag mo munang i-chika kung kani-kanino. Okay, Capricorn, yun yung reading mo. Sana makatulong sa'yo. Take care. God bless. Babush.